connected sa internet, yung voting machines on election day, di ba? Pero isipin natin mabuti bilang mga Pilipino, kung merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025, manggagaling ba sa loob ng gobyerno? So nandito po ngayon mga kababayan sa Comelec Central Office sa Intramuros, Manila, si Attorney Harold Respicio, mga kababayan. No, panoorin po natin mga kababayan. Ayan, sumugod po siya dito ngayon sa Intramuros, Manila. Meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron, kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Tandaan po natin, habang nagbobotohan po tayo, ang ating automated counting machine ay hindi pinapakita ang live score ng makina na yon sa atin. Saka lang natin malalaman ang score ng makina na yon pagka-print ng election return. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access ang kahit na sino ang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas na election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine, pwede mo lang i-connect sa internet at ipasa nila yung final score na yon doon sa servers ng Comelec. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng Comelec. Yun lang, Chairman George Garcia, huwag natin i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nag-print ng election returns. Sir, yung per se, yung paggamit ng automatic counting machine, hindi ko kayo tutol doon? Hindi ako tutol doon, sir. As a matter of fact, bilang mga eksperto ng ID, lahat po tayo ay magsama-sama dito sa exercise na to, election. Lahat po tayo ay may obserbasyon na kahinaan sa ating sistema. Hindi natin mape-perfect ito. Merong kamalian na mangyayari. Pero sa lahat ng naobserbahan natin, na kahinaan na pwede natin itama, pwede itama natin. Kasi wala namang mawawalang sa atin eh. Pareho lang tayo, Chairman George Garcia, na ang hangarin ay palakasin at patatagin ang integridad ng eleksyon natin ngayong 2025. Walang mawawala sa atin. Magsama-sama po tayo. Ang tanging nakapagtataka lang, ayoko lang magkalat ng, ng mga intriga. Bakit ayaw ninyong gawin? So, attorney, ibig sabihin ba nito, hindi pa ganun ka-solid yung teknolohiya ng Miro Systems para maiwasan ng ganitong klase maaring pandaraya sa mismong araw ng election? Hindi lang Miro Systems, actually. Kapag pinag-uusapan natin ang security ng mga computer systems, kailangan meron talagang control, hindi lang sa loob ng makina, pati sa surrounding ng makina. At ang number one responsibility ngayon ay nasa Comelec. Ina-acknowledge natin na yung loob ng makina, yung source code, maaaring hindi natin yung masecure ng 100%. Pero meron kang magagawa sa labas ng makina para hindi ma-take advantage yung vulnerability na yun sa loob ng makina. Kaya nasa Comelec ngayon, Comelec, kahit hindi ka IT, kahit hindi ikaw yung nag-develop ng Miro Systems, ang gawin mo lang is huwag mong i-connect sa internet para hindi ma-take advantage yung vulnerability ng automated counting machine. Sir, mag-iba lang po ng konting the Comelec file complaints against you. Meron na po bago, habang at pagkatapos ng eleksyon na hindi pa napiprint out ang election returns. Yun lang naman po ang kanyang sinasabi. Bakit? Dahil pwedeng magtanim ng hacker kung sino ang mahusay, mantaya, at yung hacker na yun pasok sa internet at mamaniubrahin po ang resulta at yun ang matatransmit sa transparency server at yun ang bibilangin at magdedeklara kaagad ang nanalo maski na hindi pa binibilang ang tunay na resulta. Yun po ang pinaglalaban nila General Rio na nakaraang eleksyon. Hindi binilang mga boto. Nag-transmit kaagad ng loto at pre-determined election result. 21 million votes for Bongbong Marcos within 7 o'clock until 8:02. How is that possible? Impossible, improbable, and most likely fraudulent. Salamat po, pinakalog niyo sa amin si Attorney Harold Respicio. Ngayon pang araw ng abo, hindi ba nakatutuwa at katuwa na rin na siya'y lumitaw ngayon ng ganito sa harapan ng Comelec sa araw ng abo na ang aming sinasabi, boto namin ay marangal. Ito po ay ang aming sandigan ng demokrasya. Huwag niyo pong abuhin. Chairman
George Garcia, boto namin huwag abuhin. Kaya basbasan niyo po si Attorney Harold Respicio at lahat kaming narito na nakakapaus-paus na upang sabihin, Comelec, mahal namin kayo. Kaya lang mas mahal namin ang aming boto at ang aming demokrasya. Amen. Magbago naman kayo. Kasi pag hindi kayo nagbago, magiging abo kayo. Mamamatay kayo. Yun po ibig sabihin ng abo. Amen. Pag tayo namatay, karamihan sa atin i-cremate, magiging abo. Kung hindi man i-cremate, ililibing sa lupa, magiging abo pa rin. Wala pong mananatili sa lupang ito magpakailanman. Amen. Lahat, George Garcia, magiging abo. Ang pera na maaaring ipinangako sa iyo ng lahat ng nais ma-imanipulan na naman ninyo ang eleksyon sa May 12, 2025. Lahat yan na maaaring ngayon pa lang ay nagdideposito na. Lahat ang tatanggapin nyo magiging abo. Lahat ang bibili nyo sa mga tinanggap nyo magiging abo. At pagdating ng katapusan ng buhay nyo, kayo rin ay magiging abo. Ngunit ang mabuting gawa sa mundo nito ay hindi magiging abo. Mamamatay tayo, mabubulok, magiging lupa at abo. Ngunit ang kabutihan na sinabi, ipinamalas, pinanindigan, katulad ng ginagawa ni Attorney Harold Respicio, ito'y hindi magiging abo. Kukunin ninyo at inyo pong ibabaon sa itaas at hindi pa kami patay, hinihintay niyo na po kami upang pasalamatan dahil hindi namin inaksaya ang munti at maikling buhay na ito na magiging abo. Ang kabutihan ng tao, ang katotohanan at katarungan at ang katinuan na aming niyakap ng kabibuhay ay isang insensong mahalimuyat na umaakit sa langit. Buhay pa kami. At yun po mga kababayan, si Attorney Harold Respicio no, na sumugod po doon sa Comelec Central Office sa Intramuros, Manila. At ito ay matapos mga kababayan, kasuhan po siya no, or kinasuhan po siya ng Comelec ng cyber libel dahil sa mga sinasabi niya nung mga nakaraang araw no, patungkol dito sa halalan ng 2025. At hinamon nga po niya itong si Comelec Chairman George Garcia mga kababayan na mag-print muna ng mga resulta bago ito i-connect sa internet para i-transmit yung mga resulta kasi pwede daw nga ma-take advantage ito ng mga masasamang tao mga kababayan. So pwedeng ma-hack or mabago yung resulta ng mga kababayan ng eleksyon kung kapag ito ay i-connect daw agad sa internet. Kaya sabi niya mag-print muna ng mga resulta at bago ito i-transmit, no, i-connect sa internet tas i-transmit yung mga resulta. So yun po yung kanyang hamon mga kababayan. At kasama rin po niya doon sa Comelec Central Office ang ilang mga supporters no, ng mga kakamping gaya po ni Father Robert Reyes at iba pa mga kababayan. So ano po kanyang opinion mga kababayan at please comment down below po dito sa ating comment section. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.